Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest ating update sa bagyong ating minomonitor ngayong araw ng Monday, April 20, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Sinlaco ay lumabas na nga po ito ng ating Tropical Cyclone Information Domain na kung saan wala na po tayo na minomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, ang low pressure area nating minomonitor ay bahagya na nga po itong lumalakas. Kapansin-pansin nga po sa pinaka-satellite image natin na kung saan bahagya itong mas malapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan ang sirkulasyon nga po nito ay bahagya nga po itong pumapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Na kung saan pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga pagbabago o sa paglakas pa nito sa mga susunod na mga oras o araw. Dahil sa base nga po sa ating climatological track sa buwan ng April, mayroon po tayong inaasahan na mga bagyo na pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at posibilidad na kikilos pa hilagang silangan or lilihis ng ating bansa. Ngunit mayroon din tayong senaryo na posibleng papasok at patawid ng ating bansa. Kaya naman pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan sa mga ganitong senaryo dahil posibilidad pa rin ang pagtawid ng mga bagyo sa ating bansa. At base nga po sa ating pinaka-satellite image sa pagkaposibleng daanan ng mga bagyo, makita nga po natin base sa climatological track na ang bagyo na ating monitor ay posible itong tumawid dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Posible itong tahakin ang silangan, bahagi ng Visayas o kaya naman Mindanao patungo dito sa may Mimaropa at may posibilidad din na tumawid dito sa may area ng Cebu, Negros at patungong Palawan. Ang senaryo po natin sa buwan ng April ang mga bagyo na tumatawid ng ating bansa. So kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated po tayo sa mga bagong ulat na aming ilalabas upang sa gayon makapaghanda po tayo sa mga posibilidad ng epekto nitong bagyong ating minomonitor o kaya naman low pressure na ating mga minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan itong low pressure area na ating minomonitor, kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin pa rin po natin ito sa bagyong Kaloy kung ito ay ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil yung unang bagyo na ating minomonitor na may international name na Sinlaco ay hindi naman po pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman hindi po natin iyon matatawag na bagyong Kaloy. Samantala, para naman sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, nasaan pa rin natin ang maaliwalas na panahon. Dito po yan sa may area ng Batanes, Ilocos Norte, Apayao, ay inaasahan po natin makakaranas ng maaliwalas na panahon. Samantala sa mga labing bahagi ng Luzon ay inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Dulot po yan ng ridge of high pressure area na siyang patuloy pa rin na umiiral sa silang bahagi ng ating bansa, na kung saan nakakapekto ito na siyang nagdudulot ng mga localized thunderstorm or mga pulo-pulo mga pag-ulan at mga pag-ambon. Sa area po yan ng Nueva Vizcaya, Nuecia, Quirino, Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, including Metro Manila, Camarines Sur, or Bicol region area. At kabilang na rin dito sa may area ng Mimaropa, sa lugar naman po yan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Marinduque, na siyang inaasahan natin na posibilidad ng mga pag-ulan sa pagsapit ng hapon at gabi, na ang ating mararanasan po maaliwalas na panahon sa umaga, pagsapit ng hapon at gabi makakaranas po tayo mga isolated rain or mga biglaang buhos ng mga pag-ulan na siyang ating mararanasan. So kung kayo ay nakakaranas ng mga ganong senaryo, ay dahil po yan sa ridge of high pressure area na siyang patuloy pa rin na umiiral sa ating bansa na nagdudulot ng mga cloud cluster
Kapag ito ay fully developed at natapat sa inyong lugar, ay kayo ang makakaranas ng mga isolated or mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dulot na po yan ng range of high pressure area, na kung saan mayroon po tayong agwat ng temperatura na umaabot sa 23 hanggang 37 degrees Celsius ang ating inaasahan dito sa may area ng Tuguegarao, na kung saan mapanganib pa rin po ang magbabad sa matinding sikat ng araw. Kaya iwasan po natin na tumagal sa matinding sikat ng araw. Kaya dahil mapanganib pa rin po sa ating kalusugan, dahil po sa mataas pa rin ang temperatura nating inaasahan ngayong araw. Samantala dito naman sa may Lawag, may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umabot sa 22 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Baguio, 16 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila, 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Legazpi, 23 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Tagaytay, 21 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin natin na makakaranas pa rin ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Ngayong umaga makakaranas tayo ng maliwalas na panahon, ngunit pinasamahan ng mga bahagyang paulap na puturin, at pagsapit ng hapon at gabi, posibilidad tayo makaranas ng mga isolated rain or mga localized thunderstorm. Dulot po yan ng epekto pa rin ng range of high pressure at ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na siyang dahilan ng pagkakaroon tayo ng mga cloud cluster o mga kumpul ng mga kaulapan na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan. Lalo na po yan sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, including dito sa may area ng Sorsogon at Davao Region. At para naman sa may agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mga alinsangang panahon na umabot sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Calayan Islands, 28 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Visayas, sa lugar naman ng Tacloban, 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 hanggang 34 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Cagayan de Oro, may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umabot sa 23 hanggang 32 degrees Celsius. Davao, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. 25 hanggang 34 degrees ang ating inasang agwat ng temperatura dito naman sa may Zamboanga Peninsula. Samantala, pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo na sa pagsapit ng hapon at gabi at sa matinding sikat ng araw, kasi ang ating patuloy na nararanasan sa kasalukuyan na lagay ng ating panahon. Kaya naman ugaliin pa rin pong uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating pangangatawan at makaiwas po tayo sa mga epekto ng mainit na temperatura, kasi nagdudulot ng mga heat stroke at heat cramp. Samantala, para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan or seaboard, na kung saan meron po tayong inaasahan na moderate to rough sea condition lamang dito sa silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan meron po tayong inaasahan na mga taas na mga pag-alon na umabot sa 1.5 hanggang 2.1 metro ang taas na mga pag-alon, na siyang mapanganib pa rin sa ating mga kababayan na may mga maliliit na sasakyang pandagat. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang ating pinapaabot sa ating mga kababayan na mangisda at pumapalaot, dahil sa mayroon pa rin po tayong inaasahan na mga moderate to rough sea condition, lalo na kung may mga localized thunderstorm na nangyayari pagsapit ng hapon at gabi. Samantalang dito naman sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, ay nasa natin na magiging moderate ang ating mga pag-alon or mga katamtaman ng mga pag-alon, dahil po yan sa walang gaanong epekto ang mga weather system na umiiral sa ating bansa dito sa may kanluran, na kung saan kapansin-pansin nga po ang ating karagatan na siyang dahil sa paglayo na nitong bagyo na ating minumonitor ng international naman sinlako, ay wala na itong gaanong direktang epekto or mga pagpataas ng alon sa ating seaboard. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagi ng ating panahon ngayong araw.
April 20, 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated po tayo sa mga panibagong ulat pa namin ilalabas. Thank you and God bless us all. Maraming salamat sa inyong support.